Si Pepper Dimagi ba ay isang master of racket. Mula sa pagiging professional bridesmaid, tagabili ng pila sa NBI, hanggang sa pagiging funeral mourner. Gagawin niya para sa pamilya. Ngunit isang racket ang hindi niya inaasahan. Ang magpanggap bilang fiancé ng kaisa-isang tagapagmana ng pinakamalaking sardinas empire sa Pilipinas, si Archibald, Archie Ledesma III. Si Archie ay gwapo, mayaman, pero may malaking problema. Kailangan niyang mag-asawa bago ang kanyang ika-30 na kaarawan para makuha ang kanyang mana. Ang problema, wala siyang hilig sa seryosong relasyon at ang kanyang lola Donya ay may radar para sa mga gold digger. Ang solusyon? Si Pepper, ang babaeng amoy isda dahil sa raket sa palengke, pero may gintong puso, isang kontrata, 6 na buwan at 2 milyong piso. Simple lang, di ba? Ngunit paano kung ang fake na chuba chuchu ay maging totoo? At paano kung may isang sekretong mabubunyag na magpapatigil sa tibok ng puso ni Pepper? Sa larong ito, bawal ang mapol. Dahil ang mahulog sa taong binabayaran mo lang ay ang pinakamahal na pagkakamali sa lahat. Kabanata 1. Ang Rocket Queen. 500 pesos sa 3 oras na pag-iyak plus free catering? Pwede na. Bulong ni Pepper Dimagi ba sa sarili habang isinusuot ang kanyang itim na bestida. Ngayong araw ang trabaho ni Pepper ay maging professional mourner. Sa burol ng isang mayamang negosyante na balitang walang kaibigan. Simple lang ang task niya. Maupo sa likod, humagulgol sa tuwing may magbibigay ng eulogy. At siguraduhin mukhang madaming nalulungkot sa pagpanaw ng yumaong si Mr. Shu. Si Pepper ay 24 na taong gulang, may biloy sa pisngi at tatas na pananalita na kayang magbenta ng kahit ano. Mula sa insurance hanggang sa kaluluwa ng kapitbahay niya. Bakit niya ito ginagawa? Dahil ang tatay niyang si Mang Pido ay kailangang sumailalim sa dialysis at ang kanyang 3 kapatid ay nag-aaral pa. Sa mundo ni Pepper, ang pride ay hindi nakakabusog. Ang racket, oo. Matapos ang libing, habang nagpapahid ng peking luha, nakatanggap siya ng text mula sa kanyang agent at best friend na si Jojo. Peps, emergency racket. 10K agad-agad. Go to Grand Hotel, 7 p.m. Dress code, wear something na hindi ka mukhang nagtitinda ng tinapa. May meeting ka sa isang bilyonaryo. Bilyonaryo? 10K sa isang gabi? Nanlaki ang mga mata ni Pepper. Baka naman kidney ko nang kukunin ito ha? Mabilis siyang umuwi sa kanilang maliit na bahay sa Tondo. Hinalungkat niya ang kanyang special occasion box. Nakakuha siya ng isang pulang damit na nabili niya sa ukay-ukay na mukhang mamahalin kapag hindi mo tiningnan ng malapitan. Inayos niya ang kanyang buhok at nag-apply ng makeup na natutunan niya sa YouTube tutorials. Anak, saan ang lakad mo? Tanong ng kanyang tatay habang nakaupo sa tumba-tumba. Sa langit po, tay. Mag-aakit lang ako ng grasya. Biro niya bago humalik sa pisngi nito. Pagdating niya sa Grand Hotel, tila siya nalunod sa karangyaan. Ang chandelier ay kasing laki ng bahay nila. Naupo siya sa dulo ng bar, gaya ng instruction ni Jojo. Maya-maya pa isang lalaking lumapit. Matangkad. Ang mga matay kasing talas ng agila. Ang suot na suit ay halatang mas mahal pa sa kabuuan ng kanilang barangay. Tumigil ang mundo ni Pepper nang maupo ito sa tabi niya. Your Pepper? Tanong ng lalaki. Ang boses nito ay parang velvet. Mababa at nakakakilig. Depende. Kung ikaw ang magbabayad ng 10K, ako nga si Pepper. Pero kung pulis ka, ako si Darna. Diretsyong sagot niya. Napangisi ang lalaki. I'm Archibald Ledesma III, and I have a job for you that's much harder than crying at funerals. Tinitigan siya ni Pepper. Ano yun? Papatay tayo ng tao? No, sagot ni Archie habang inaabot ang isang folder. Gusto kitang maging mapapangasawa ko sa loob ng 6 na buwan at babayaran kita ng 2 milyong piso. Muntik nang maibuga ni Pepper ang iniinom niyang tubig sa mukha ng bilyonaryo. Ano? 2 milyon para maging asawa mo? Sir, amoy sardines ba ako kaya mo ko kinuha? O sadyang wala ka lang talagang mahanap na matinong girlfriend? Dito nagsimula ang kwentong hindi inasahan ni Pepper na magpapabago sa kanyang rocket life forever.
Si Archibald Ledesma III ay hindi lang basta mayaman. Siyang mukha ng Ledesma Ocean's Bounty, ang kumpanyang nagpapakain ng sardinas sa buong Pilipinas. Pero sa likod ng kanyang mga billboard at mamahaling relo, may isang matandang babaeng may hawak ng kanyang leeg. Ang kanyang lola, si Doña Consolacion. 2 million pesos, Pepper. No string attached. Pagkatapos ng 6 na buwan, annulled na tayo at pwede ka nang maglaho na parang bula. Pag-uulit ni Archie, habang seryosong nakatitig sa dalaga. Ibinalik ni Pepper ang folder sa mesa. Wait lang. Sir Archibald. It's Archibald. Archie for short. Pagtatama nito. Okay, Archie. Bakit ako? Sa dami ng mga model, beauty queen at mga sosyal na kaibigan mo, bakit ang isang katulad ko na ang huling formal event na dinaluhan ay ang binyag ng anak ng kapitbahay ko? Tanong ni Pepper. Inayos niyang kanyang upo. Pilit na itinatago ang kaba. Inilapit ni Archie ang kanyang muka. Dahil ang lahat ng babaeng kakilala ko ay kilala ni Lola. At ang lahat ng babaeng nasa paligid ko ay gustong pakasalan ng pera ko. I need someone authentic. Someone who can act and someone who won't actually fall in love with me. Ikaw. Sabi ni Jojo, gagawin mo ang lahat basta tama ang presyo. Ouch naman sa gagawin ng lahat. Pero sa bagay, totoo naman. Pag-amin ni Pepper. Pero ano ba ang catch? Bakit kailangan mag-asawa agad? Buntis ka ba? Muntik nang mabulunan si Archie sa kanyang scotch. What? No, it's my inheritance. Ang lolo ko, bago mamatay ay nag-iwan ng kondisyon. I must be married and settled by the age of 30 to fully inherit the controlling shares of the company. In 2 months, I'll be 30. Kung hindi ako mag-aasawa, ang lahat ng pinaghirapan ko ay mapupunta sa gahaman kong tsuhin. Tinitigan ni Pepper ang lalaki. Nakita niyang tensyon sa mga mata nito. Mukhang seryoso nga ang problema ng Prince of Sardines. So, kailangan mo ng decoy? Paglilinaw ni Pepper. Isang sacrificial lamb na ihaharap mo sa lola mo para sabihing, Lola, heto nang piniling asawa ng apo nyo, kaya ibigay nyo ng shares ko. Ganun ba? Exactly, sagot ni Archie. But it's not going to be easy. My lola has a PhD in detecting bullshit. Kailangan nating maging kapani-paniwala. Kailangan nating maging in love. In love? Sir, sa mukha mong yan na parang laging galit sa mundo at sa mukha kong laging naghahanap ng racket, paano tayo magmumukhang in love? Natatawang sabi ni Pepper. Baka isipin ng lola mo, kinuha mo lang ako para maging caregiver mo. And that's why we'll have a crash course. Seryosong sabi ni Archie. I'll pay for your wardrobe, your speech lessons, and everything. But there's one rule, Pepper. Rule number 1. No real feelings. Kapag natapos ang 6 na buwan, tapos na tayo. Understand? Nag-isip si Pepper. 2 milyon. Sapat na yon para sa dialysis ng tatay niya. Pampaaral sa mga kapatid at baka makabili pa siya ng maliit na pwesto sa palengke. 2 million plus 50,000 allowance per month and free food? Hirit ni Pepper. Deal. Mabilis na sagot ni Archie. Okay, Prince of Sardines, may asawa ka na. Nakangiting sabi ni Pepper at inilahad ang kamay. Nang magtagpo ang kanilang mga palad para sa isang shake hands, naramdaman ni Pepper ang init ng kamay ni Archie. May kuryenteng gumuhit sa kanyang braso na hindi niya maipaliwanag. Agad siyang bumitaw at uminom ng tubig. Bukas susunduin kita sa inyo. We'll start your transformation. Sabi ni Archie habang tumatayo. Wait, susunduin mo ako sa amin? Nanlaki ang mga mata ni Pepper. Sa tondo? Sir, wag. Baka yung kotse mo paglabas natin wala ng gulong. Then, I'll bring security. Simpleng sagot ni Archie bago naglakad paalis ng taas noo. Naiwang tulala si Pepper sa bar. 2 million magiging asawa ko ng isang bilyonaryo? Lord, sana lang hindi ako mapishball sa lola nito. 6:00 pa lang ng umaga gising na ang buong Barangay 69. Amoy pritong tuyo, usok ng jeep, at ingay ng mga batang naglalaro ng Jolens. Pero ang lahat ay napatigil nang pumasok sa kanilang eskinitang isang makintab na kulay abong Rolls-Royce Ghost. Hoy, may dambuhalang plancha na digulong! Sigaw ni Totoy, ang batang laging walang suot na pantaas. Sa loob ng kotse, tila nasa ibang planeta si Archie. Nakasuot siya ng isang mamahaling polo shirt at shades, habang ang kanyang driver na si Mang Carding ay pinagpapawisan sa pag-iwas sa mga nakasampay na labada. Sir Archie,
Sigurado ba kayong dito nakatirang fiancé niyo? Tanong ni Carding. Baka po mas crap tong sasakyan natin. Just keep driving, Carding. Sagot ni Archie. Bagaman aminado siyang nakakaramdam siya ng culture shock. Samantala sa loob ng bahay ni na Pepper, nagkakagulo. Pepper! Yung fiancé mo raw nasa labas na, mukhang artista. Tili ng kapatid niyang si Chili. Ano? Ang aga naman ng bilyonaryong yun. Dali-daling nag-ipit ng buhok si Pepper. Suot niyang kanyang pambahay na butas-butas at t-shirt at short na pambahay. Paglabas ni Pepper, nakita niya si Archie na bumababa ng kotse. Agad na nagpormahan ng mga tambay sa kanto. Kabilang na si Dodong na may hawak ng stick ng isaw. Archie! Sabi ko sa kanto ka lang mag-park. Bakit pumasok ka rito? Sigaw ni Pepper habang tumatakbo papalapit. I wanted to see where you live. Sabi ni Archie habang tinitingnan ng isang aling nagtitinda ng balot sa tapat niya. And who are these people? Mga kapitbahay ko yan. At huwag kang tumingin ng ganyan, baka isipin nila naghahamon ka ng suntukan. Bulong ni Pepper. Halika na sa loob. Baka ma-hold up ka pa rito ng tingin. Sa loob ng maliit na bahay, mas lalong naramdaman ni Archie ang liit ng mundo ni Pepper. Ang kisa may mababa at ang tanging aircon ay ang isang lumang electric fan na maingay pa sa helicopter. Archie, si Tatay Pido pala. Tay, ito si Archie, yung boss ko na magiging asawa ko. Pakilala ni Pepper. Tiningnan ni Mang Pido si Archie mula ulo hanggang paa. Sir, marunong ba kayong magsaing? Ang anak ko hindi pwedeng mapunta sa lalaking hindi marunong mag-asikaso sa kusina. Napalunok si Archie. I, I have chefs. Sir? Chefs? Wala kaming ganyan dito. Dito kapag gutom ka, kukuha ka ng itlog sa tray. Biro ni Mang Pido. Biglang may pumasok na isang matabang aso, si Bibo. Ang aso ng kapitbahay na laging nakatambay kina Pepper. Sa hindi inaasahang pagkakataon, itinaas ni Bibo ang kanyang paa at umihi sa kintab ng sapatos ni Archie. Isang Italian leather na nakakahalaga ng 60,000. Oh my God, Bibo! Sigaw ni Pepper. Nanlaki ang mga mata ni Archie. Tiningnan niya ang kanyang sapatos. Is this dog marking me as his territory? Sorry Archie, ganito talaga rito. Welcome drink yan ni Bibo para sa mga bisita. Tawan-tawa si Pepper habang pinupunasan ng sapatos ni Archie ng basahang ginamit sa hapagkainan. Stop! Don't use that! It's making it worse. Bulyaw ni Archie pero hindi niya mapigilang mapangiti nang makita ang tawa ni Pepper. May kakaibang enerhiya sa lugar na ito na hindi niya nararamdaman sa kanyang mansyon. Tara na nga, baka ma-high blood ka pa rito. Haya ni Pepper. Bago sila makalabas, hinarang sila ng mga tsismosong kapitbahay. Pepper, pakilala mo naman kami sa jowa mong amoy pera. Secret muna, baka ma-scout pa kayo. Biro ni Pepper, sabay hila kay Archie pasakay ng kotse. Habang papaalis ang sasakyan, tiningnan ni Archie ang kanyang sapatos at ang maliit na bahay na unti-unting lumiliit sa kanyang paningin. 2 million is too small for this kind of stress, Pepper. Kulang pa ba? Didagdagan mo ng 500 para sa sapatos mong may souvenir ni Bibo. Sagot ni Pepper. Dito nagsimula ang kanilang biyahe patungo sa makeover of the century. Hindi alam ni Archie ang pagpunta niya sa Tondo ay simula pa lang ng pagkabuwag ng kanyang pader na kasing tigas ng dilatang sardinas. Dinala ni Archie si Pepper sa Le Grand Beauté, isang eksklusibong salon sa Bonifacio Global City, kung saan ang bawat gupit ay nagkakahalaga ng katumbas ng isang buwang renta ni Pepper sa Tondo. Madame Solange, I need a miracle. Diretsong sabi ni Archie sa isang flamboyant na stylist. Make her look like she belongs to the Ledesma family, not a palengke. Hoy Archie, ang ganda-ganda ko na kaya? Protesta ni Pepper, pero agad siyang hinila ng 4 na assistant patungo sa shampoo area. Sa loob ng 3 oras, dumaan si Pepper sa kung ano-anong ritual. Nilagyan ng kanyang buhok ng kung anong gamot na amoy bulaklak. Nilinis ang kanyang mga kuko na dati ay may bakas ng mga tinta ng pusit. At ang kanyang balat ay hinilod ng mga asukal at asin na galing pa raw sa Dead Sea. Habang naghihintay si Archie sa lobby, abala siya sa pagbabasa ng Financial Times. Ngunit hindi siya makapokus. Ang isip niya ay lumilipad sa mga bayarin ng kumpanya. Hanggang sa marinig niya ang boses ni Madame Solange. Archibald!
Honey, your fiancé is ready. Pero warning, huwag kang hihimatayin. Dahan-dahang ibinaba ni Archie ang kanyang tablet. Ang pinto ng VIP room ay bumukas at lumabas si Pepper. Tila tumigil ang pag-inog ng mundo para kay Archie. Nawala ang jologs na Pepper na nakilala niya sa tondo. Ang kanyang buhok na dati laging nakapusod ng magulo ay ngayon ay bagsak, makintab at may malalambot na kulot sa dulo. Chestnut brown waves. Ang kanyang mukha ay nilagyan ng minimalist makeup na lalong nagpalitaw sa kanyang almond-shaped eyes at mahahabang pilik mata. Pero ang lalong nagpatibok ng puso ni Archie ay ang suot nitong silk emerald green sleeve dress na hapit sa katawan nito. Ang kulay ng damit ay bumagay sa kayumanggi nitong balat, na ngayon ay tila kumikinang sa ilalim ng mga chandelier. Archie, tawag ni Pepper, bahagyang nahihiya. Huy, bakit nakatulala ka dyan? Mukha ba akong tarsier na nakadress? Napalunok si Archie. Nararamdaman niya ang isang matinding dagundong sa kanyang dibdib. Isang bagay na hindi niya nararamdaman kahit na sa pinaka-importanting business deal. You look acceptable. Tipid na sagot ni Archie. Pilit na itinatago ang kanyang pagkamangha. Acceptable lang? Asik ni Pepper sabay irap. Ang sakit mo magsalita. Akala ko naman magsasabi ka ng, "Wow, Pepper, ikaw ba yan?" Lumapit si Archie kay Pepper nang tumapat siya sa dalaga na amoy niyang halimuyak ng vanilla at jasmine na nagmumula rito. Inayos niyang isang hibla ng buhok ni Pepper na humarang sa mukha nito. Ang kanyang mga daliri ay bahagyang dumikit sa pisngi ni Pepper at parang may kuryenteng gumuhit sa kanilang dalawa. I mean, you look like a ladasma. Bulong ni Archie. Ang kanyang boses ay naging paos. But don't get too confident. 2 million pesos pa rin ang usapan natin. Oo na, Sir Boss. Alam ko namang mukha kong pera sa paningin mo. Sagot ni Pepper. Pero sa loob-loob niya, kinakabahan din siya sa sobrang pagkakalapit ng mukha nila. Ang bango ni Archie, ang may lalaking hindi naglalaba, pero laging mabango. Isip-isip niya. Let's go. We have to buy shoes. Aya ni Archie, sabay talikod para itago ang pamumula ng kanyang sariling tenga. Sa bawat hakbang ni Pepper gamit ang kanyang bagong stilettos, hindi maiwasan ni Archie ang sumulyap sa kanyang peripheral vision. Napansin niyang maraming lalaki sa loob ng mall ang napapalingon sa kanyang fake fiancé. Biglang naramdaman ni Archie ang isang bagay na bago sa kanya. Protective instinct. Hinawakan niya ang bewang ni Pepper at hinila ito palapit sa kanya habang naglalakad sila. Bakit mo ko hinahawakan sa bewang? Wala namang tao sa paligid na kailangan nating lokohin. Tanong ni Pepper, gulat sa ginawa ni Archie. Practice, Pepper. We need to look like we can keep our hands off each other. Pagsisinungaling ni Archie. Ang totoo, ayaw niya lang na may ibang lalaking tumititig sa pagmamay-ari niya. Kahit kontraktual lang. Sa loob ng isang hapon, hindi lang ang itsura ni Pepper ang nagbago. Maging ang tingin ni Archie sa dalaga ay nagsimula ng magkaroon ng kulay. Ngunit habang tumitindi ang chemistry nila, isang pamilyar na boses ang bumasag sa kanilang sandali mula sa likuran. Archie, is that you? And who is this? Colorful woman? Nanega si Archie. Lumingon sila at nakitang isang babaeng nakasuot ng head-to-toe Chanel. Si Tiffany, ang ex-girlfriend ni Archie na ambisyosa at mapangmata. Si Tiffany ay tila isang karakter na diretsyong lumabas mula sa isang lifestyle magazine. Perpektong bawat hibla ng buhok, pero ang kanyang mga mata ay kasing talas ng diamante. Tiningnan niya si Pepper mula ulo hanggang paa na tila pa isang insektong nasa harap niya. Archie, darling, hindi mo naman nabanggit na nag-hire ka na pala ng bagong assistant? May halong panguuyam na sabi ni Tiffany. But she's a bit too overdressed for an assistant, don't you think? Naramdaman ni Pepper ang panginginig ng panga ni Archie. Akma itong magsasalita pero pinigilan siya ni Pepper sa pamamagitan ng isang mahigpit na hawak sa braso. Ako nang bahala rito, Prince of Sardines. Bulong ng kanyang mga mata. Assistant? Oh, darling! Pagsisimula ni Pepper. Ginaya ang tono ng pananalita ng mga bida sa telenovela na napapanood niya sa tondo. I'm not his assistant. I'm the woman who makes him forget that someone like you ever existed. Bahagyang napaatras si Tiffany. Hindi inakalang diretsyong banat ni Pepper.
Excuse me, do you even know who I am? I am Tiffany Montenegro. My family owns the biggest real estate firm and I don't care kung sa inyong buong Pilipinas, Tiffany. Putol ni Pepper, habang nakangiti ng matamis. I'm Pepper, Archie's fiancé. At kung itatanong mo kung anong firm ang pagmamayari ng pamilya ko, well, we specialize in authenticity. Isang bagay na mukhang hindi mo nabili kasama ang Chanel suit mo. Namula si Tiffany sa galit. Archie, are you really let this woman talk to me like that? Look at her. She looks like she just stepped out of a salon makeover. Fake? Hinarap ni Archie si Tiffany. Ngunit sa pagkakataong ito, wala nang bahid ng emosyon ang kanyang muka. Actually, Tiffany, Pepper is the most real person I've ever met. And yes, she is my fiancé. Kaya kung wala ka nang sasabihing maganda, we have more important things to do. Like choosing an engagement ring na mas malaki kesa sa delikadesa mo. Hinila ni Archie si Pepper paalis. Iniwan si Tiffany na literal na nakanganga sa gitna ng mall. Nang makalayo na sila at makapasok sa loob ng isang elevator, doon lang huminga ng malalim si Pepper. Wow! Grabe yun. Muntik na akong bumigay dun ha. Kala ko sasampalin na ako ng handbag niya. You were amazing. Sabi ni Archie habang nakatingin kay Pepper nang may hindi maipaliwanag na paghanga. Hindi ko akalaing kaya mong gawin yun. Sa tondo, bago ka makabili ng pandesal, kailangan mo munang makipagdebate sa mga chismosa. Small time lang si Tiffany. Pagmamalaki ni Pepper, pero napansin niyang hindi pa rin bumibitaw si Archie sa kanyang kamay. Archie, yung kamay ko, baka mapisa. Biro ni Pepper. Agad na bumitaw si Archie, medyo naiilang. Sorry, I hated how she looked at you. No one has the right to look down on you, Pepper. Not even someone like her. Uy, concerned siya. Panunukso ni Pepper. Sabay siko sa bilyonaryo. Aminin mo, may konting kilig ka sa akin, no? Effective ba yung racket ko? Don't flatter yourself. Balik sa pagiging suplado si Archie. Pero may munting ngiti na sumilay sa sulok ng kanyang labi. Kinuha kita para makuha ang mana ko. Hindi para kiligin. Sabi mo eh. Pero aminin mo kung hindi dahil sa akin, baka hanggang ngayon ay nakikinig ka pa rin sa kayabangan ni Tiffany. Wika ni Pepper. Pumunta sila sa isang tanyag na jewelry shop. Doon inilabas ng manager ang pinakamamahal na koleksyon nila. Itinuro ni Archie ang isang 4-carat pear-shaped diamond ring. Wear this, utos ni Archie. Nang isuot ni Pepper ang singsing, tila bumigat ang kanyang kamay. Archie, sigurado ka ba rito? Isang bahay at lupa na to sa probinsya ah. Baka matangay ito ng snatcher sa amin. Then you stay in my penthouse starting tonight. Seryosong sabi ni Archie. Hindi pwedeng nakatira ka sa tondo habang suot yan. At bukas, haharapin na natin ang pinakamalaking pagsubok sa kontratang ito. Sino? Ang lola mo? Kaba ni Pepper. Yes, Lola Consolacion. And Pepper, she's 10 times scarier than Tiffany. Napalunok si Pepper. Kung kanina ay palaban siya, ngayon ay tila nanlambot ang kanyang tuhod. Isang bilyonaryong lola na may hawak ng Sardinas Empire? Parang mas gusto na lang niyang bumalik sa pag-iyak sa mga libing. Ang Ledesma Ancestral Mansion sa Forbes Park ay tila isang museo ng kapangyarihan. Habang binabaybay ng sasakyan ni na Archie at Pepper ang mahabang driveway, lalong humihigpit ang hawak ni Pepper sa kanyang mamahalin ngunit hiram na dress. Relax, Pepper. Your hands are shaking. Bulong ni Archie. Anong relax? Archie, amoy formalina ang bahay niyo sa sobrang luma at yaman. Piling ko bawat painting dito hinuhusgahan ng pagkatao ko. Sagot ni Pepper, habang pinupunasan ng pawis sa kanyang noo. Pagbaba nila, sinalubong sila ng mga nakaputing mayordomo at dinala sa grand dining hall. Sa dulo ng mahabang lamesang gawa sa Nara, nakaupo ang isang matandang babaeng tuwid na tuwid ang likod. Si Doña Consolacion Ledesma. Ang kanyang buhok ay nakapusod ng maayos at ang kanyang mga mata, kahit may katandaan na, ay matalas pa sa kutsilyong pampiraso ng steak. Grandmother, bati ni Archie sabay halik sa pisngi nito. This is Pepper, my fiancé. Hindi sumagot ang matanda.
Tiningnan niya si Pepper mula sa dulo ng kanyang takong hanggang sa bawat hibla ng kanyang buhok. Nanatiling nakatayo si Pepper, pilit na hindi yumuyuko. Sa tondo kapag may nagmamasid sa'yo ng ganyan, hamon niya ng away. Pero dito, kailangan niyang maging class. Sit down, utos ng matanda. Ang boses nito'y parang kalawag na kinusko sa bakal. Nagsimulang ihain ang pagkain. Foie gras, truffle soup, at kung ano-anong pagkaing hindi mabigkas ni Pepper. Tahimik ang lahat habang naririnig lamang ang tunog ng mga kubyertos. So, Miss Demage ba? Basag ni Doña Consolacion sa katahimikan. Archie tells me you came from a family with character. Tell me, which Demage ba are you? The one from the shipping lines? Or the real estate group in Cebu? Napatingin si Pepper kay Archie. Alam niyang ito na ang oras. Wala po sa dalawa, Doña Consolacion. Ang pamilya ko po ay dalubhasa sa logistics and public relations. Oh, at anong kumpanya yan? Taas kilay na tanong ng matanda. Sa Tondo po, ang tatay ko po ay manager ng aming munting tahanan at ako naman po ay consultant sa iba't ibang sektor mula sa pagpila sa gobyerno hanggang sa pagdadalamhati sa mga burol. Diretsyong sagot ni Pepper. Muntik nang mabitawan ni Archie ang kanyang baso. Ang matanda ay dahang-dahang ibinaba ang kanyang tinidor. Nagkaroon ng isang nakangingilong katahimikan sa loob ng hall. Nagkaroon ng isang nakakangilong katahimikan sa loob ng hall. Are you telling me you are a commoner? A racket girl? Tanong ng Donya. Ang boses ay puno ng poot. Archibald, is this a joke? Ibinenta mo ang pangalan natin sa isang babaeng galing sa kalsada? Lola, I love her. She's honest and she's not like the woman you keep forcing on me. Depensa ni Archie. Pagaman ramdam niya ang tensyon, tumayo ang Donya. Ang mga kamay ay nakapatong sa mesa. Honesty? O baka naman opportunism? Miss Demagi ba? Magkanong ibinhayad sa'yo ng apo ko para magsuot ng damit na yan at maupo sa lamesang ito? Magkano ang kailangan mo para tumayo ka na ngayon at hinding-hindi na magpapakita sa pamilyang ito? Naramdaman ni Pepper ang panginginig ng kanyang kalamnan. Itong sandaling pwede siyang sumuko. Pero biglang pumasok sa isip niya ang mukha ng kanyang tatay at ang mga kapatid niya. At higit sa lahat, nakita niyang lungkot sa mga mata ni Archie. Ang lalaking may lahat ng yaman, pero walang kalayaan. Tumayo si Pepper. Donya Consolacion, ang pera po'y kinikita, pero ang dignidad, hindi po nabibili. Maaari niyo po akong insultuhin dahil sa pinanggalingan ko. Pero wag niyo kong insultuhin ang apo niyo. Pinili niya ako dahil sa lahat ng taong nakapaligid sa kanya. Ako lang ang naglakas loob na sabihin sa kanya ng sardinas niyo ay masarap. Pero ang buhay niya ay masyadong nakakulong sa lata. Nanlaki ang mga mata ng matanda. Walang sino man ang nakapagsalita sa kanya ng ganoon sa loob ng 3 dekada. You have a sharp tongue, girl. Bulong ng matanda. Pero ang pamilya Ledesma ay hindi nabubuhay sa salita lang. If you want to be a Ledesma, you have to prove it. In 2 weeks, we will have the Sardines Empire Charity Ball. Kung magagawa mong hindi mapahiya ang pangalan namin sa harap ng 500 panauhin, baka pag-isipan ko. Pero sa sandaling magkamali ka, sisiguraduhin kong sa kulungan ang bagsak mo. Sa salang fraud. Tanggap kong hamon, Donya. Matapang na sagot ni Pepper. Nang makalabas sila sa mansyon, halos himatayin si Pepper sa gilid ng Rolls Royce. Archie! Piling ko namatay ako ng 3 beses sa loob. Agad siyang sinalo ni Archie. Hawak niyang magkabilang balikat ni Pepper. You were brilliant. I've never seen anyone stand after her like that. Brilliant? Archie, mamamatay ako sa charity ball na yan. Hindi ako marunong sumayaw ng ballroom. Hindi ko alam kung anong kutsara ang gagamitin sa salad. Biglang hinila ni Archie si Pepper at niyakap ng mahigpit. I won't let you fall, Pepper. Magkasama tayo rito. Tuturuan kita ng lahat. Sa gitna ng madilim na gabi, sa harap ng dambuhalang mansyon,
Naramdaman ni Pepper ang mabilis na tibok ng puso ni Archie. O baka naman puso niya yun. Ang kontrata ay tila nagiging mas komplikado kaysa sa inakala nila. Matapos ang madugong dinner kasama ang Donya, agad na isinailalim ni Archie si Pepper sa isang intensive training sa loob ng kanyang moderno at ultra-minimalist na penthouse. Okay, Pepper. Listen carefully. Seryosong sabi ni Archie habang may hawak na laser pointer at whiteboard. Sa charity ball, ang mata ng lahat ay nasa atin. Hindi lang basta paglalakad ang gagawin mo. You need to dance the waltz. At ang pinaka-importante, we need to look like we are madly in love. Archie, yung waltz. Parang paglalakad lang yan sa baha, di ba? Left, right, iwas sa kanan. Biro ni Pepper habang kumakain ng chips sa mamahaling sopa. No, it's about grace. And please, stop eating chips on the sofa. It costs more than your barangay hall. Asik ni Archie. Now stand up. Let's practice the dance. Tumayo si Pepper, pero dahil sa kanyang pagiging lampa, natisod siya sa sarili niyang paa at bumagsak diretso sa dibdib ni Archie. Napayakap si Archie sa bewang ni Pepper para hindi ito tuluyang mahulog. Sandaling tumigil ang mundo. Naamoy ni Pepper ang bango ni Archie. Amoy mamahaling kape at tagumpay. Sorry, sabi ko sa'yo hindi ako pang ballroom eh. Pang budots lang ako. Nauutal na sabi ni Pepper. Focus, Pepper. Paos na sabi ni Archie. Hindi binibitawan ng bewang ng dalaga. 1, 2, 3. Slide. 1, 2, 3. Slide. Habang nagsasayaw, laging natatapakan ni Pepper ang sapatos ni Archie. Aray, Pepper, pang-apat na yan. Bakit kasi ang laki ng paa mo? Tsaka bakit kailangan sobrang lapit? Naririnig ko na yung kaba ng dibdib mo, Archie. Bakit? Natatakot ka bang mahalikan ako? Panunukso ni Pepper para itago ang sariling kaba. Tumigil si Archie sa pagsasayaw at hinarap ng seryoso si Pepper. Speaking of kissing, kailangan nating mag-practice. Nanlaki ang mga mata ni Pepper. Hoy, anong practice? Hindi kasama yan sa kontrata. Ang sabi, fiancé lang. Walang sinabing may mouth-to-mouth resuscitation. Listen, sa ball after the dance, it's customary for the couple to share a kiss. Kung magbumukha tayong dalawang isda na nagkakabungguan lang ng labi, mahahalata tayo ni Lola. Paliwanag ni Archie, pagaman ramdam niyang init sa kanyang mga pisngi. Fine, pero huwag ka masyadong mag-enjoy racket lang to. Banta ni Pepper, habang ang puso niya ay tila gustong tumalon palabas ng kanyang lalamunan. Lumapit si Archie, hinawakan niyang pisngi ni Pepper, gamit ang kanyang mainit na palad. Dahan-dahan niyang inilapit ang kanyang muka. Nararamdaman ni Pepper ang hininga ni Archie. Ipinikit ni Pepper ang kanyang mga mata. Inihahanda ang sarili sa isang professional na halik. Pero bago pa magdikit ang kanilang mga labi, biglang bumahing si Pepper. Napatalsik ang mukha ni Archie at napuno ng blessings mula kay Pepper. Pepper! Seriously! Sigaw ni Archie habang nagpupunas ng mukha gamit ang kanyang panyo. Sorry, may allergy yata ako sa mamahaling pabango mo. Tawang-tawa si Pepper hanggang sa mapaupo siya sa sahig. Sabi ko sa'yo hindi tayo pang romantic movie. Pang gag show tayo. Hindi napigilan ni Archie na mapatawa rin. Napaupo siya sa tabi ni Pepper sa sahig. Sa unang pagkakataon, hindi sila bilyonaryo at rocket girl. Dalawang tao lang sila na nagtatawanan sa gitna ng isang baliw na plano. You know, Pepper, you're the first person who made me laugh this hard since my parents passed away. Pag-amin ni Archie nang sila'y kumalma na. Tumingin si Pepper kay Archie. Nakita niya ang lungkot sa likod ng mga mata nito. Ganun pa? O sige. Dahil dyan, discounted na ang susunod na bahing ko. Free of charge. Nagkatinginan silang dalawa. Ang tawa'y unti-unting naglaho at napalitan ng isang malalim na titigan. Sa pagkakataong ito, si Archie nang hindi nag-atubili. Mabilis niyang hinalikan si Pepper sa noo. Practice is over. Matulog ka na. Mahaba pang gagawin nating chuba-chuchu bukas. Sabi ni Archie, sabay tayo at mabilis na naglakad patungo sa kanyang kwarto.
Naiwan si Pepper na hawak ang kanyang noo. Hoy, Archie! Practice lang yun, di ba? Bakit parang may kasamang feelings? Hindi sumagot si Archie, pero sa loob ng kanyang kwarto, nakasandal siya sa pinto habang hawak ang kanyang dibdib. Rule number 1, Archie. No real feelings. Pero bakit ang hirap sundin? 2 araw bagong Sardines Empire Charity Ball, abala si Pepper sa pagre-rehearse ng kanyang classy walk sa hallway ng penthouse ni Archie. Hawak niyang isang aklat sa ulo, pilit na iniaayon ng bawat hakbang. No, Pepper, para ka naglalakad sa dike. You need to glide. Imagine you're floating. Pagtuturo ni Archie na seryosong nakatitig sa bawat galaw niya. And for God's sake, put down the book. We're running out of time. Nang biglang mag-ring ang doorbell, sumilip si Archie sa intercom. Kumunot ang kanyang noo. Who's that? Tanong ni Pepper. Tiffany. Simpleng sagot ni Archie. Ano na naman kayang kailangan niya? Narinig ni Pepper ang pangalan at agad siyang kinabahan. Naku, baka may dalang bomba yan para sabihin na jologs ako. Binuksan ni Archie ang pinto. Pumasok si Tiffany na nakasuot ng isang makulay na designer dress at may ngiti sa mga labi na hindi umaabot sa kanyang mga mata. May kasama siyang isang matandang babae na may napakaraming alahas. Archie, darling, I brought my Tita Emilia. Alam mo naman, she's one of the biggest shareholders of your family's company. I just thought she'd like to meet your fiancé before the ball. Pilit na pambobola ni Tiffany habang sadyang dinidiinan ng salitang fiancé. Tinitigan ni Tita Emilia si Pepper. So, this is the girl. I heard you're quite different. Good afternoon po, ma'am. Hindi naman po. Pareho lang po tayong tao. May lamang loob din. Nakangiting bati ni Pepper. Pilit na itinatago ang kaba. Tiffany, anong ginagawa niyo rito? Malamig na tanong ni Archie. Oh, we just wanted to invite Pepper to a little bridal shower lunch tomorrow para makilala na siya ng mga kaibigan ko. Sabi ni Tiffany na may ngiti na parang ahas. Siyempre, fiancé ka ni Archie. Kailangan ma-expose ka sa our world. Biglang naramdaman ni Pepper ang isang malaking red flag. Ay naku, Tiffany, nahihiya naman ako. Baka magulo ko lang ang mga get-together nyo. Don't be silly. Besides, Archie, kailangan niya matuto kung paano makisalamuha. Danya Consolacion won't tolerate a wallflower. Panunokso ni Tiffany. I insist, Pepper. Tomorrow at the Peninsula, 12 p.m. Tiningnan ni Archie si Pepper. Tila nagtatanong kung gusto nitong pumunta. Alam ni Archie na hindi ito maganda. Sige po, Ma'am Tiffany. Doon na lang po tayo magkita. Sagot ni Pepper. May ngiti sa mga labi pero may apoy sa mga mata. Nang makaalis sina Tiffany, hinarap ni Archie si Pepper. Pepper, you don't have to go. That's a trap. Alam ko may plano si Tiffany na ipahiya ka. Alam ko, sagot ni Pepper. Pero mas mabuti nang malaman kong plano niya ngayon kaysa sa ball. Besides, akala niya ba sa tondo walang taga-imbestiga? Matagal na akong sanay sa mga taong may dalang itak na may pabalat na papel. Kinabukasan, suot ang isa sa mga bagong biling damit ni Archie. Dumalo si Pepper sa bridal shower lunch ni Tiffany. Agad niyang napansin ang mga titig at mulungan ng mga babae. Look at her. Is that a knock-off? Oh my God, Archie must be desperate. Siguro gold digger yan. Naramdaman ni Pepper ang pag-iinit ng kanyang pisngi, pero nanatili siyang matatag. Dumating si Tiffany at ang kanyang Tita Emilia. Pepper, darling, you made it! Bati ni Tiffany. Girls, this is Pepper, Archie's fiancé. Isang babaeng lumapit at may hawak na regalo. Pepper, ito ang gift ko. Hope you like it. Isang Hermes scarf. Just to prepare you for the real world. Naku, thank you po. Ang ganda. Pero sana next time, huwag niyo nang balutin ng ganitong mga regalo. Sayang sa papel. Sa tondo, ginagawa na lang namin yung pambalot sa pritong isda. Diretsong sabi ni Pepper.
Nagkatinginan ng mga babae. Si Tiffany ay hirap na hirap pigilan ang kanyang tawa. Actually, Pepper, may laro tayo, sabi ni Tiffany na may hawak na isang sobre. It's called Who Knows Archie Best? Simple lang. Kung tama ang sagot mo sa bawat tanong, may premyo ka. Sige, game ako, sabi ni Pepper. Favorite kong what's the missing word? First question. What is Archie's favorite dish for breakfast? Tanong ni Tiffany. Pritong tuyo na may kasamang sinangag at kape. Pero bawal ang sili, sumasakit ang tiyan niya. Sagot ni Pepper ng mabilis. Nagulat ang lahat. Alam ni Tiffany na mali ang sagot na yon sa paningin ng karamihan. Ang akala niya ay sasabihin ni Pepper ang mamahaling scrambled eggs at bacon. Correct, sabi ni Tiffany. Nagulat sa sagot ni Pepper. Nagpatuloy ang laro. Bawat tanong sinasagot ni Pepper ng tama. Mula sa paboritong kulay ni Archie, steel gray, hindi black. Hanggang sa kanyang biggest fear, laging takot na mawala ang mana niya at mapunta sa tiyuhin. Last question, sabi ni Tiffany na ngayon ay halatang naiinis na. Anong most embarrassing moment ni Archie na hinding-hindi niya malilimutan? Ngumiti si Pepper. Nung umihi sa sapatos niyang aso ng kapitbahay ko sa tondo. Nagsimulang magtawanan ng mga babae. Hindi dahil sa sinabi ni Pepper, kundi dahil sa ekspresyon ni Tiffany. Alam ng lahat na ang kwentong yon ay imposibleng alam ni Pepper kung hindi niya naranasan. Nang matapos ang tanghalian, agad na tumawag si Archie. Pepper, are you okay? Nalaman kong may plenano si Tiffany. Okay na okay ako, Archie. Nakangiting sabi ni Pepper. May nalaman ako. Akala nila bobo ako. Pero ang totoo, biglang naramdaman ni Archie ang kirot sa kanyang dibdib. May pagtataka kung bakit niya nagugustuhan ang boses sa kabilang linya. At bakit tila gusto niya na siya lang ang maging dahilan ng mga tawa nito. Dinala ni Archie si Pepper sa kanyang pinakamalaking planta sa Nabotas para sa isang biglaang inspeksyon. Ngunit dahil sa isang pagkakamali ng security guard na hindi nakilalang sasakyan, aksidenteng nalak ang main gate ng giant freezer warehouse habang nasa loob silang dalawa para tingnan ang mga bagong stocks. Archie, ano nangyari? Bakit namatay ang ilaw? Sigaw ni Pepper. Ang tanging liwanag na natiray ang emergency red lights na nagbibigay ng madilim at misteryosong aura sa paligid. The system jammed. Someone locked us in. Asik ni Archie habang pilit na binubuksan ng dambuhalang pinto. Damn it! My phone has no signal inside the stick insulation. Ano? Ibig sabihin dito tayo matutulog kasamang libu-libong lata ng sardinas? Napayakap si Pepper sa kanyang sarili dahil sa unti-unting pagbaba ng temperatura. Don't worry, the main freezer isn't on. But it's still cold. Come here. Tawag ni Archie. Naupo sila sa ibabaw ng mga kahoy na pallets. Hinubad ni Archie ang kanyang mamahaling coat at isinuot ito kay Pepper. Wear this. Baka magkasakit ka. Mabawasan ang value ng fiancé ko. Salamat. Bulong ni Pepper. Pero Archie, amoy bilyonaryo pa rin tong coat mo. Amoy ikaw. Nagkatitigan silang dalawa sa ilalim ng pulang ilaw. Ang katahimikan ay nababasag lamang ng tunog ng makinarya sa malayo. Pepper, panimula ni Archie. Ang kanyang boses ay mas malalim kesa sa dati. Bakit mo sinagot yung mga tanong ni Tiffany kahapon? You could have just ignored her. Dahil ayokong isipin nila na talunan ka. Sagot ni Pepper habang nakatingin sa kanyang mga daliri. Ayokong isipin nila na kumuha ka lang ng kung sino-sino. Gusto kong makita nila na kahit fake tayo, mas kilala kita kaysa sa kanila. Lumapit si Archie kay Pepper hanggang sa magkadikit na ang kanilang mga balikat. Bakit mo ba ginagawa to? Hindi lang ito dahil sa 2 milyon, 'di ba? Napabuntong hininga si Pepper. Sa totoo lang, Archie, nung una, oo, pera lang. Pero habang tumatagal, nakikita ko na hindi ka naman pala talaga masamang tao. Suplado lang, pero may puso. At, at gusto kitang protektahan. Napangiti si Archie. Isang ngiting hindi pilit. Isang ngiting totoo.
Protektahan? Ako na bilyonaryo, poprotektahan ng isang babaeng kayang umiyak sa libing para sa 500 piso? Hoy, huwag mong maliitin ang iyak ko. Talent yun. Siko ni Pepper sa kanya. Biglang hinawakan ni Archie ang kamay ni Pepper. Sa pagkakataong ito, hindi na ito para sa practice. Mahigpit ang hawak niya. Tila ayaw nang bumitaw. Pepper, look at me. Utos ni Archie. Nang tumingin si Pepper, nakita niya ang sarili niyang refleksyon sa mga mata ni Archie. Alam mo ba kung ano yung rule number 1 natin? No. No. No real feelings. Nauutal na sagot ni Pepper. I think I'm about to break that rule. Bulong ni Archie. Dahan-dahang inilapit ni Archie ang kanyang muka. Walang bahing na naganap. Walang distraction. Naramdaman ni Pepper ang malalambot na labi ni Archie sa kanyang labi. Isang halik na nagsimula ng marahan. Tila nagtatanong hanggang sa maging masigasig at puno ng pangungulila. Para kay Pepper, nawala ang lamig ng bodega. Nawala ang amoy ng sardinas. Ang tanging nararamdaman niya ay ang init ng katawan ni Archie at ang bilis ng pintig ng kanyang sariling puso. Nang humiwalay sila, kapwa sila habol ng hininga. Racket pa ba yun? Mahinang tanong ni Pepper. Ang kanyang muka ay kasing pula ng emergency lights. Hindi na, sagot ni Archie habang hinahaplos ang pisngi ni Pepper. That was the most real thing I've done in years, Pepper. I don't care about the inheritance as much as I care about how I feel when I'm with you. Archie, I'm serious, Pepper. After the charity ball, let's make this real. No contracts. Just us. Niyakap ni Pepper si Archie ng mahigpit. Itinatago ang kanyang mukha sa dibdib nito. Sige, pero siguraduhin mong masarap pa rin ang sardinas nyo ha. Baka kapag naging tayo na, mag-iba na ang timpla. Tumawa si Archie at hinalikan ng tuktok ng ulo ni Pepper. Sa loob ng malamig na bodega, sa gitna ng libu-libong lata, natagpuan nilang isang bagay na hindi nabibili ng bilyong-bilyong piso. Ang Grand Ballroom ng Manila Peninsula ay kumikinang sa ilaw ng mga chandelier at sa ningning ng mga mamahaling alahas. Ang lahat ng matay nakatuon sa pagdating ng mga Ledesma para sa taunang Sardines Empire Charity Ball. Ngunit ang pinakahihintay nilang pagdating ay ang fiancé ni Archibald Ledesma III, ang misteryosong si Pepper. Suot ni Pepper ang isang custom-made navy blue ball gown na may eleganteng train at intricate beadwork. Ang kanyang buhok ay nakatuck up sa isang sophisticated bun, at ang kanyang mukha ay may soft glamour na sapat para burahin ang anino ng kanyang dating pagkatao. Sa kanyang kamay, kumikinang ang diamante ng engagement ring na ibinigay ni Archie. Nakangiti siya habang nilalakad ang red carpet. Hawak ang braso ni Archie. Ngunit sa ilalim ng ngiti niya, may bahagyang kaba. Racket lang to, Pepper. Magpakitang tao ka. Huwag kang magpapahalatang kinakabahan ka. Bulong niya sa sarili. You look stunning, Pepper. Bulong ni Archie, ang kanyang mga matay puno ng paghanga. Parang ikaw ang nagmamay-ari ng buong lugar. Salamat. Piling ko nga, gusto ko nang lumangoy sa fountain ng hotel. Biro ni Pepper na naging dahilan para matawa ng mahina si Archie. Pagpasok nila sa ballroom, sinalubong sila ni Doña Consolacion na tila isang reyna sa kanyang royal purple gown. Tinitigan niya si Pepper. Magaling. Hindi ka mukhang nagtitinda ng tinapa. Pero hindi pa tapos ang gabi. Hindi pa po ako tapos sa pagpapasalamat sa inyo sa pagsusuot ng purple. Fan po ako ng mga royal families. Sagot ni Pepper na nagpatawa sa ilang nakarinig. Ngunit sa sulok ng ballroom, nakaupo si Tiffany, nakasuot ng isang blood red gown na tila pumapatay sa bawat tingin. May kasama siyang isang matandang lalaki na balbasarado at may nakakakilabot na ngiti. Ito si Don Emilio Monteverde, ang tsuhin ni Archie at ang karibal nito sa mana. Handa na ba ang plano, Tito Emilio? Bulong ni Tiffany. Perfectly executed, my dear.
Sagot ng matanda na may bahagyang tawa. This Pepper will wish he never crossed the Ledesma name. Lalo na't makikita ng lahat kung gaano siya ka. Bago pa matapos ni Don Emilio ang kanyang sasabihin, umakyat na sa stage si Archie para magbigay ng kanyang speech. Nagbigay siya ng pasasalamat sa lahat ng dumalo at pagkatapos ay pinasalamatan niya ang kanyang lola. At syempre, wika ni Archie, tiningnan si Pepper. Ang pinakamalaking pasasalamat ay para sa aking fiancé, Pepper Dimagiba. Siya ang babaeng nagturo sa akin na ang tunay na halaga ay hindi nasa pera o pangalan, kundi sa puso. Ang lahat ng mata ay nakatingin kay Pepper. Ngumiti ang dalaga. Nagkaroon ng isang malaking palakpakan. Pagkatapos ng speech, dumating ang oras para sa first dance ng mga Ledesma. Hinawakan ni Archie ang kamay ni Pepper at dinala ito sa gitna ng dance floor. Handa ka na? Bulong ni Archie. Sana lang hindi kita matapakan. Kahiya, sagot ni Pepper. Nagsimulang tumugtog ang isang waltz. Nagulat ang lahat nang makita kung gaano kaganda ang pagsasayaw ni na Archie at Pepper. Hindi na siya yung lampang Pepper na laging tumatapak sa sapatos ni Archie. Ang bawat galaw niya ay magaan at puno ng pino. Habang umiikot sila sa dance floor, nakita ni Pepper si Tiffany na may kausap na waiter. May ibinigay na maliit na sobre. Isang malaking kabang naramdaman ni Pepper. Nang matapos ang waltz, nagpalakpakan ang lahat. Niyakap ni Archie si Pepper at ibinigay ang isang halik sa noo. You were incredible. Salamat sa coach, sabi ni Pepper. Habang nagmimengel sila, may lumapit na grupo ng reporters. Mr. Ledesma, Miss Dimagiba, totoo po bang kayo ay ikakasal na? Tanong ng isang reporter. Opo, matagal ko na pong pinaplano at sa wakas napapayag ko na rin ang Prince of Sardines na to. Biro ni Pepper. Biglang may pumasok na isang grupo ng mga tao sa gitna ng ballroom, nakasuot ng mga damit na tila galing sa palengke at may dalang mga placards. Hustisya para kay Pepper Dimagiba. Hindi siya kasal. Racket lang yan. Bilyonaryong sinungaling. Lahat ng kamera ay bumaling sa kanila. Ang mga panauhin ay nagbulungan. Ang mga placards ay hawak ng mga dati niyang kliyente sa Tondo. Sina Totoy, Mang Dodong, at ang mga tsismosong kapitbahay. Nagulat si Pepper. Hindi niya alam na may ganito palang plano si Tiffany. Naramdaman niya ang panginginig ng kanyang mga kamay. Ang mga ilaw ng kamera ay nakatutok sa kanya at ang mga tao ay nagsisimulang dumagsa. Miss Dimagiba, totoo po bang bayaran lang kayo? Mr. Ledesma, anong masasabi niyo sa paratang na niloloko niyo ang lola niyo? Tiningnan ni Pepper si Archie. Ang mukha nito'y galit na galit. Hindi sa kanya, kundi sa mga taong nasa likod ng iskandalo. Si Doña Consolacion, na ngayon ay nakatayo sa tabi ni Don Emilio, ay namumutla. Archibald, anong kaguluhan ito? Dito magbabago ang takbo ng lahat. Ang gabi ng glitz at glamour ay naging gabi ng revelasyon at pagtataksil. Namayani ang bulungan sa buong ballroom. Ang mga reporter ay parang mga pating na nakakita ng dugo. Hindi tinitigilan ng flash ng kamerang namumutlang si Pepper. Sa gilid kitang-kitang tagumpay sa ngiti ni Tiffany habang kunwaring nagugulat sa kaganapan. Archibald, ipaliwanag mo to! Sigaw ni Doña Consolacion. Ang boses ay nanginginig sa galit at hiya. Hahakbang na sana si Archie para sumugod nang biglang humigpit ang kapit ni Pepper sa kanyang braso. Tumingin si Pepper sa kanya. Hindi takot ang nasa mga mata nito, kundi ang pamilyar na kislap ng isang racket queen na may alas sa bulsa. Archie, relax. Akong reyna ng eksenang to, bulong ni Pepper. Humarap si Pepper sa mga reporter at sa kanyang mga kapitbahay na may dala ng placards. Sa halip na umiyak o magtago, bigla siyang tumawa ng malakas, isang tawang puno ng kumpiyansa. Seryoso ba kayo? Ito lang ang plot twist nyo? Sabi ni Pepper. Ang boses ay malakas at malinaw. Lumapit siya kay Mang Dodong. Ang lalaking may hawak ng placard na nagsasabing racket lang yan. Mang Dodong, kailan pa kayo naging spokesperson ng pamilya Ledesma? At si Totoy, naku, ba't ang dumi ng placard mo? Sabihin mo yung nag-utos sa inyo next time. Dagdagan ng budget para sa props. Wika ni Pepper. Lumingon si Pepper sa mga sosyal na panauhin. Totoo po. Galing ako sa Tondo at totoo rin po,
Bago ko nakilala si Archie, ang trabaho ko ay tumulong sa mga nangangailangan. Maging tagabili ng pila, tagaiyak sa libing, at tagahanap ng hustisya. Dahil sa mundo namin, hindi kami pwedeng maupo lang at maghintay ng mana. Kailangan namin magtrabaho. Tumingin siya ng diretso kay Tiffany. Ang hindi ko lang maintindihan, bakit may mga taong sosyal kunwari, perong hilig mag-imbita ng mga taga-tondo para lang gumawa ng gulo. Tiffany, darling, ikaw bang nagbayad sa kanila? Kasi kung oo, naku, kaloka ka. Doble ang hiningi nila sa akin para aminin ang totoo. What? I didn't! Sigaw ni Tiffany. Pero huli na. Ang lahat ng mata ay nasa kanya na ngayon. Biglang hinila ni Archie si Pepper palapit sa kanya. Inakbayan niya ito ng mahigpit sa harap ng lahat. Ang kanyang titig ay tila yelo na tumutusok kay Don Emilio at Tiffany. Listen to me, everyone. Ang boses ni Archie ay umalingaw-ngaw sa buong ballroom. I don't care kung anong trabaho ni Pepper noon. I don't care kung saan siya galing. Ang mahalaga, siya lang ang tanging babaeng nagpakatotoo sa akin sa gitna ng mga taong puro plastic at pera lang ang habol. Hinawakan ni Archie ang baba ni Pepper at iniharap sa kanya. You want proof that this isn't a racket? Sa harap ng 500 panauhin, sa gitna ng mga naglalagablab na flash ng camera, hinalikan ni Archie si Pepper. Hindi lang ito basta dampi. Ito'y isang halik na puno ng pag-aari, proteksyon, at nagbabagang damdamin. Nawala ang ingay ng paligid para kay Pepper. Ang tanging naramdaman niya ay ang init ng labi ni Archie at ang katiyakan na hindi siya mag-isa. Nang humiwalay si Archie, tiningnan niya ang kanyang lola. Lola, kung ang pagpili sa babaeng mahal ko ang magiging dahilan para mawala ang mana ko, then take it. Mas gusto ko pang maging mahirap kasama si Pepper kesa maging bilyonaryo sa piling ng mga ahas. Nanigas si Doña Consolacion. Si Tiffany naman ay tila gustong lamunin ng lupa sa sobrang hiya nang magsimulang mag-video ang mga tao sa kanya bilang mastermind ng sabotahe. Let's go, Pepper. Aya ni Archie. Wait lang, Archie. Pigil ni Pepper. Lumingon siya kay Mang Dodong. Dodong, yung bayad sa inyo ni Ma'am Tiffany, ituloy nyo na ang party sa labas. Buffet naman yan, di ba? Isama nyo na si Bibo. Naglakad silang dalawa palabas ng ballroom ng taas noo. Habang nasa elevator, doon lang bumigay ang tuhod ni Pepper. Grabe yun, Archie. Yung halik na yun. Part pa ba ng script? Tanong ni Pepper habang hinahabol ang hininga. Isinandal ni Archie si Pepper sa dingding ng elevator. Pepper, simula nung gabi na nalock tayo sa bodega, wala nang script. Totoo na ang lahat. Kahit mawala ang bilyones mo? Kahit magtinda pa tayo ng sardinas sa kanto, basta ikaw ang kasama ko. Piling ko, ako pa rin ang pinakamayamang lalaki sa mundo. Sagot ni Archie sabay halik muli, na mas matamis pa kaysa sa nauna. Matapos ang madulang eksena sa charity ball, nagpa siya si Archie na bigyan si Pepper ng isang real date. Walang gown, walang reporters, at walang Doña Consolacion. Dinala niya si Pepper sa isang private rooftop garden na overlooking ang buong Maynila. Wow, Archie! Ganito palang feeling ng nasa taas, no? Parang ang liliit ng mga tao sa ibaba. Parang mga langgam na nag-aagawan sa asukal. Masayang sabi ni Pepper habang nakadungaw sa railings. And you are the most beautiful aunt I've ever seen. Biro ni Archie habang iniaabot ang isang baso ng wine. Ngunit ang romantikong sandali ay naantala nang tumunog ang cellphone ni Pepper. Wait, si Jojo tumatawag. Jojo? Yung agent mo? Kunot noong tanong ni Archie. Hindi lang agent, childhood friend ko yun. Siyang kasangga ko simula nung panahong nangangaroling pa lang kami sa mga jeep. Sagot ni Pepper, sabay sagot ng tawag. Hoy Jojo! Oh, bakit ka napatawag? Ha? Ngayon na? Sige, hihintayin kita sa tapat ng kondo ni Archie. Pagbaba ng telepono, dali-daling nag-ayos si Pepper. Archie, sorry. Kailangan kong makita si Jojo. May dala siyang importanteng balita tungkol sa racket natin ngayon. Ngayon? Sa gitna ng date natin? Hindi makapaniwalang tanong ni Archie. Saglit lang to, promise, babalik ako agad.
Hindi na nakatanggi si Archie. Sumunod siya kay Pepper pababa sa lobby ng kanyang luxury condo. Doon nakita nilang isang lalaking nakamotor, naka-leather jacket, at may pormang astig, si Jojo. Pepper! Sigaw ni Jojo sabay baba sa motor at binuhat si Pepper para iikot sa tuwa. Tagumpay tayo, yung huling kliyente natin, nagbayad na ng bonus. Talaga? Yahoo, Jojo! Ikaw talagang savior ko. Tuwang-tuwang sabi ni Pepper habang nakayakap pa rin sa leeg ni Jojo. Sa gilid, parang umuusok ang ilong ni Archie. Ang kanyang pangay naninigas at ang kanyang mga kamao ay nakakuyom. Hindi niya matanggap na may ibang lalaking nakakahawak kay Pepper ng ganon. At mas malala, nakikita niyang komportable si Pepper dito. Malakas na ubo ni Archie. Pepper, baka gusto mo kong ipakilala sa kaibigan mo. Ay, oo nga pala, Jojo, si Archie, ang fiancé ko. Archie, si Jojo, ang soulmate ng racket ko. Pakilala ni Pepper. Soulmate? Bulong ni Archie. Ang boses ay puno ng pait. Tumingin siya kay Jojo ng masama. Nice to meet you, Jojo. I'm Archie, the man who is actually paying for Pepper's time now. Naramdaman ni Jojo ang tensyon. Ngumisi siya. Isang ngising tila nangahamon. Ah, ikaw palang bilyonaryo. Balita ko, kailangan mong serbisyo ni Pepper ah. Don't worry, magaling talaga yan. Best partner ko yan sa lahat ng bagay. Best partner? Ulit ni Archie, lalong lumalapit kay Jojo. Well, starting today, her only partner is me. Corporate, social, and personal. Archie, anong pinagsasabi mo dyan? Saway ni Pepper, pero hindi siya pinansin ng binata. Kung gusto niyo pang mag-usap, gawin niyo sa oras ng trabaho. Pepper is off the clock at may date kami. Sabi ni Archie sabay hila sa braso ni Pepper palayo kay Jojo. Uy Jojo, tawag na lang ako mamaya. Sigaw ni Pepper habang kinakaladkad siya ni Archie pabalik sa elevator. Pagpasok sa elevator, hindi nagsasalita si Archie. Nakatingin lang siya sa refleksyon nila sa salamin. Ang muka ay kasing dilim ng gabi. Huy, Prince of Sardines! Nagselos ka ba kay Jojo? Panunukso ni Pepper. I don't get jealous. Especially not of a guy who rides a scooter. Sagot ni Archie nang hindi tumitingin. Bakit parang sasabog na yung ugat sa noo mo? Archie, kaibigan ko lang yun. Parang kapatid ko na si Jojo. Paliwanag ni Pepper. Biglang lumingon si Archie at ikinulong si Pepper sa pagitan ng kanyang mga braso sa dingding ng elevator. Kapatid? Pepper, nakita ko kung paano kanya tingnan. At hindi ko hahayaang may ibang lalaking yumayakap sa'yo ng ganun. Kontrata man ito o hindi. Akin ka lang. Naramdaman ni Pepper ang bilis ng pintig ng puso ni Archie. Archie, seryoso ka ba? Hindi ako nagbibiro pagdating sa pagmamay-ari ko. Bulong ni Archie, bago muling hinalikan si Pepper nang may kasamang gigil at pag-angkin. Pero sa kabila ng kilig, hindi alam ni Pepper na habang nag-aaway sila ni Archie sa selos, may isang envelope na iniwan si Jojo sa kanyang bulsa. Isang dokumentong maglalantad ng isang lihim tungkol sa totoong dahilan kung bakit si Pepper ang pinili ni Archie para sa kontratang ito. Isang katotohanan na hindi lang basta random pick ang nangyari. Matapos ang mainit na paglalapat ng kanilang mga labi at selosan sa elevator, naiwang mag-isa si Pepper sa guest room ng penthouse ni Archie. Habang nagpapalit ng damit, nahulog mula sa kanyang bulsang sobrang iniwan ni Jojo. Ano kaya ang bonus na sinasabi ni Jojo? Bulong ni Pepper. Inakala niya na cheque lang ito o listahan ng mga susunod na racket. Ngunit nang buksan niya ang sobre, bumulaga sa kanyang mga lumang dokumento, mga liquidation papers, at isang foreclosure notice mula sa 15 taon na ang nakalilipas. Ang nakasulat na pangalan ng kumpanya, Dimagiba Quality Seafoods. Nanlaking mga mata ni Pepper. Ito ang dating maliit na pabrika ng kanyang tatay Pido. Bago sila tuluyang naghirap at nagkasakit ang kanyang ama. Ngunit ang mas nakakapanginig ng kanyang kalamnan ay ang pangalan ng kumpanyang bumili at naging sanhi ng pagbangkarote ng kanilang negosyo. Ledesma Ocean's Bounty. Sa ilalim ng dokumento, may isang pirma na pamilyar sa kanya. Archibald Ledesma II, ang ama ni Archie, at may kalakip na sulat mula kay Jojo.
Peps, nahanap ko ito sa archives ng lumang munisipyo. Hindi aksidente na ikaw ang pinili ni Archie. Ang tatay niyang sumira sa tatay mo. Hindi lang ito racket, Pepper. Pinagtatakpan lang ni Archie ang kasalanan ng pamilya niya. Tila gumuho ang mundo ni Pepper. Ang bawat halik, bawat pagtatanggol at bawat matamis na salita ni Archie ay biglang nagkaroon ng malansang lasa. Kaya ba akong pinili niya? Nanginginig na tanong ni Pepper sa sarili. Hindi dahil sa diskarte ko, kundi dahil sa guilt. Sa labas ng silid, masayang nagluluto si Archie ng dinner. Plano niyang sorpresahin si Pepper dahil sa wakas ay nakuha na niyang basbas ng kanyang lola. Kahit labag sa loob nito. Pepper, dinner is ready. May special sardines omelette ako rito. Sigaw ni Archie mula sa kusina, puno ng sayang boses. Dahan-dahan lumabas si Pepper, hawak ang mga dokumento sa likod niya. Tinitigan niya si Archie, ang lalaking akala niya ay kanyang tagapagligtas. Archie, seryosong tawag ni Pepper. Bakit ako? Ha? Sabi ko naman sa'yo, diba? You're unique. You're brave. Hindi. Putol ni Pepper. Ibinato niya ang mga dokumento sa ibabaw ng dining table. Bakit ako na anak ni Pido de Magiba? Bakit ako na anak ng lalaking sinira ng pamilya mo? Natigilan si Archie. Ang kanyang ngiti ay unti-unti naglaho. Tiningnan niya ang mga papel at napapikit ng mariin. Ang katahimikan sa penthouse ay naging nakabibingi. Alam mo ba to? Tanong ni Pepper. Ang mga luha ay nagsisimula ng pumatak. Alam mo ba na bago ka naging Prince of Sardines, ang tatay mong nagnakaw ng korona ng tatay ko? Pepper, let me explain. Hakbang ni Archie palapit, ngunit mabilis na umatras si Pepper. Kaya ba binigyan mo ko ng 2 milyon para pambayad sa utang ng loob? Para kapag nakuha mo ng mana mo, quits na tayo sa kasalanan ng tatay mo? Sigaw ni Pepper. Ginamit mo ko para makuha ang pera mo. Habang alam mong ang pamilya kong naging tuntungan nyo para umakit sa itaas. It's not like that, buliyaw ni Archie. Sa wakas ay naglabas na rin ang emosyon. I found out about it only a month ago. Kaya kita hinanap. I wanted to help you, but I didn't know how to approach you without looking like a pity party. Ang kontrata, yun ang naisip kong paraan para maibigay sa inyong perang dapat ay sa inyo naman talaga. Help? O pampalubag loob? Mapait na tawa ni Pepper. Ang galing mo, Archie. Halos naniwala na ako na mahal mo ko. Pero ang totoo, bahagi lang pala ako ng cleaning operations ng pangalan mo. Pepper, I love you. That part was never part of the plan. Sa tondo, Archie, kapag ninakawan mo kami, hindi sapat ang I love you para maging quits, sabi ni Pepper habang hinuhubad ang kanyang engagement ring. Itong singsing mo. At yung 2 milyon, isaksak mo sa baga mo. Hindi ko kailangan ng dugong pera. Pepper, wait! Ngunit hindi na lumingon si Pepper. Kinuha niya ang kanyang lumang backpack at lumabas ng penthouse nang hindi tiningnan ng bilyonaryong ngayon ay nakaluhod sa gitna ng kanyang marangyang sala. Ang Prince of Sardines ay naiwang mag-isa sa kanyang tore habang ang Rocket Queen ay bumalik sa kalsada. Doon kung saan mas masakit ang katotohanan kaysa sa anumang kasinungalingan. Bumalik si Pepper sa tondo na tila isang sugatang sundalo. Ang kanyang marangyang damit ay pinalitan niya ng lumang t-shirt at kupas na maong. Habang naglalakad siya sa eskinita, ang mga kapitbahay na dati ay bumabati sa kanya ng Mrs. Ledesma ay napalitan ng mapanuring mga mata at bulungan. O Pepper, bakit mag-isa ka yata? Nasaan ang Rolls Royce mo? Biro ng isang tambay. Hindi sumagot si Pepper. Dumiretso sa loob ng kanilang maliit na bahay at doon ay tumambad sa kanyang tatay Pido na mahimbing na natutulog. Tiningnan niya ang mga gamot na binili niya gamit ang advance ni Archie. Bawat tableta ay tila naging lason sa kanyang paningin. Nang magising si Mang Pido, agad niyang napansin ang pamamaga ng mga mata ng anak. Anak? Anong nangyari? Nasaan si Sir Archie? Doon na bumigay si Pepper. Humagulgol siya sa kandungan ng kanyang ama. Tay, sorry. Niloko ko kayo. Wala pong kasalang mangyayari. Racket lang po ang lahat.
Binayaran lang po ako ni Archie para magpanggap na asawa niya. Nagulat ang matanda, pero mas nagulat siya nang ilabas ni Pepper ang mga dokumentong nakuha niya mula kay Jojo. At tay, ang pamilya Ledesma, silang dahilan kung bakit tayo nawalan ng pabrika noon. Alam ni Archie, tay, ginawa niya akong fiancé para pagtakpan ng kasalanan niya. Kasalanan nila. Sandaling natahimik si Mang Pido. Hinaplos niya ang buhok ng anak. Anak, matagal ko nang alam na ang mga Ledesmang kumuha ng pabrika natin. Pero alam mo ba kung bakit hindi ako naghiganti? Dahil sa negosyo. May natatalo at may nananalo. Ang hindi ko matanggap ay ang saktang kanila sa kasalukuyan. Tay, ayoko na ron. Ayoko na sa kanya. Hikbi ni Pepper. Samantala, sa kabilang panig ng lungsod, hindi mapakali si Archie. Ang penthouse na dati ay simbolo ng kanyang tagumpay ay tila naging isang malaking selda. Binato niya ang baso sa dingding sa sobrang galit sa sarili. Archibald! Pumasok si Doña Consolacion na tila hindi nagustuhan ng balitang umalis si Pepper. What is this nonsense? I heard the girl left. Good! Ngayon maaari mo nang pakasalan si Tiffany at makuha ang mana mo ng walang gulo. Hinarap ni Archie ang kanyang lola nang may mga matang nagbabaga. No, Lola. Hindi ko pa kakasalan si Tiffany. At hindi ko na rin kailangan ng mana nyo. Are you insane? It's billions of pesos, Archie! Billions of pesos na galing sa pagsira ng mga pangarap ng ibang tao. Sumbat ni Archie. Nalaman kong ginawa ni Papa kay Pido de Magiba at nalaman na rin ni Pepper. I lost the only woman who made me feel alive because of this family's greed. Sa inyo ng sardinas nyo, Lola. Isama nyo na sa hukay ang pera nyo. Bit-bit ang isang maliit na bag. Iniwan ni Archie ang kanyang mansyon. Sumakay siya sa kanyang kotse at nagmaneho patungong Tondo. Ngunit pagdating niya sa kanto, hinarang siya ng isang barikada ng mga tao. Sina Dodong, Jojo at ang mga tambay. Oh, Sir Archie, anong ginagawa ng Prince of Sardines dito? Hindi na to part ng taping, ha? Hamon ni Jojo. I need to talk to Pepper. Seryosong sabi ni Archie habang bumababa ng sasakyan. Wala rito si Pepper. Para sa'yo. Sabi ni Jojo sabay tulak sa balikat ni Archie. Nasaktan mo na siya. Sapat na yung nakuha mong service sa kanya. Layas! At itinulak siya nito sa gitna ng kalsada. Sa gitna ng putik at amoy ng basura. Ang bilyonaryong kailanman ay hindi yumuko sa kahit sino ay nakaluhod ngayon sa harap ng mga taong kinamumuhian siya. Hindi ako aalis rito hanggat hindi ako nakakausap ni Pepper, sigaw ni Archie. Kahit abutin pa ako ng ulan, kahit saktan niyo pa ako, hindi ako aalis. Mula sa bintana ng kanilang bahay, nakita ni Pepper ang lahat. Naramdaman niya ang kirot sa kanyang puso, ngunit sa tuwing naaalala niyang mga dokumento, pilit niyang pinapatigas ang kanyang loob. Hayaan mo siya dyan, Tay, bulong ni Pepper. Dyan siya bagay, sa putik na iniwan nila sa atin. Ngunit habang bumubuhos ang malakas na ulan at habang nananatiling nakaluhod si Archie sa labas, isang hindi inaasahang pangyayari ang magaganap. Isang emergency na magpipilit kay Pepper na muling humingi ng tulong sa lalaking kanyang sinusumpa. Ang ulan ay naging isang malakas na delubyo. Sa labas nananatiling nakaluhod si Archie, basang-basa at nanginginig sa lamig, habang ang mga tambay sa Tondo ay nagsisimula na ring maawa sa kanya. Ngunit sa loob ng bahay ni na Pepper, isang mas matinding bagyong nagaganap. Tay? Tay Pido! Isang malakas na kalabog ang narinig ni Pepper. Nakita niya ang kanyang ama na nakahandusay sa sahig, hawak ang dibdib at nahihirapang huminga. Tay! Wag po! Tulong! Jojo! Tulong! Mabilis na pumasok si Jojo, pero dahil sa baha at malakas na ulan, walang tricycle o jeep na gustong pumasok sa kanilang eskinita. Pepper, barado ang daan, hindi makakapasok ang ambulansya. Walang pag-aalinlangan binuhat ni Jojo si Mang Pido palabas, ngunit sa bigat nito at sa dulas ng putik, hirap silang makarating sa kanto. Nakita sila ni Archie na agad na tumayo mula sa pagkakaluhod. Pepper, put him in the car. Now! Sigaw ni Archie. Hindi na nag-isip si Pepper. Sa sandaling yon, kinalimutan niya ang galit, ang mga dokumento at ang pride. Ang mahalaga ay ang buhay ng kanyang ama.
Isinakay nila si Mang Pido sa marangyang Rolls Royce ni Archie. Kahit mapuno ng putik at dugong mamahaling leather seat, wala itong pakialam. Pinaandar ni Archie ang sasakyan ng mabilis. Sinasagasa ang baha at ang traffic ng Maynila. Please, Tay, wag mo kong iwan. Hagulgol ni Pepper sa likod habang sapong ulo ng ama. Please, Tay, wag mo kong iiwan. Hagulgol ni Pepper sa likod habang sapong ulo ng ama. He's going to make it, Pepper. I promise. Sabi ni Archie habang mahigpit ang hawak sa manibela. Ginamit niyang kanyang koneksyon para tumawag sa pinakamalapit na ospital at ihanda ang emergency room. Pagdating sa ospital, agad na isinugod si Mang Pido sa ICU. Naiwan sina Archie at Pepper sa waiting area. Parehang basang-basa, madungis at pagod. Pepper, heto, uminom ka muna ng tubig. Pag-abot ni Archie ng bote. Hindi ito kinuha ni Pepper. Tinitigan niya si Archie. Bakit mo ginagawa to? Pagkatapos ng lahat? Dahil kahit anong galit mo sa akin, hindi mababagong katotohanan na mahal kita. Mahinang sagot ni Archie. At tungkol sa pabrika, Pepper, may hindi ka alam. Inilabas ni Archie ang isang maliit na recorder mula sa kanyang bulsa. Etong huling pag-uusap ni Lola at ni Don Emilio na narinig ko bago ako pumunta sa inyo. I recorded it. Pinindot ni Archie ang play. Maririnig ang boses ni Doña Consolacion na galit kay Don Emilio. Sinasabi ko sa'yo, Emilio, hindi alam ni Archie na ikaw ang nagmanipula ng mga dokumento noon para makuha ang pabrika ng mga Dimagiba. Pinirmahan lang ng anak kong mga papel dahil naniwala siya sa'yo. Ikaw ang sumira ng pamilyang yan para kumita ng komisyon. Napatakip ng bibig si Pepper. Ang tunay na kontrabida ay hindi ang ama ni Archie, kundi ang tiyuhin nitong si Don Emilio na kasabwat ni Tiffany. Kaya kita hinahanap, Pepper. Sabi ni Archie, ang mga matay puno ng pagsisisi. Hindi para bayaran ang utang na loob, kundi para ibalik ang katarungan. Ang plano ko ay ilipat ang lahat ng shares ng Ocean's Bounty na galing sa pabrika nyo, sa pangalan mo, sa araw ng kasal natin. I wanted it to be a surprise, a way of giving back what was rightfully yours. Archie, bakit hindi mo sinabi agad? Tanong ni Pepper. Ang boses ay basag. Dahil natatakot ako. Natatakot ako na kapag nalaman mong koneksyon natin, iiwan mo ko. At heto nga, nangyari na. Mapait na ang ngiti ni Archie. Biglang bumukas ang pinto ng ICU. Lumabas ang doktor. Family of Mr. Pido Dimagiba? Tumayo ang dalawa. He's stable now. Nakatulong ang mabilis na pagdala nyo sa kanya. Kung nahuli kayo ng 5 minuto, baka hindi niya na nakayanan. Nakahinga ng maluwag si Pepper at napayakap ng hindi sinasadya kay Archie. Ramdam niyang panginginig ng katawan ng binata. Doon niya na-realize, sa kabila ng yaman at kapangyarihan, si Archie ay isang lalaking naghahanap din ng pamilya at pagmamahal. Bagay na sa kanya lang nito nahanap. Sorry, Archie. Sorry sa lahat ng sinabi ko. Bulong ni Pepper. Shh! Ang mahalaga, ligtas si Tatay Pido. Sagot ni Archie habang hinahaplos ang likod ni Pepper. Ngunit hindi pa tapos ang laban. Habang nagbabati ang dalawa, isang salita ang sumabog sa social media. Sinampahan ni Doña Consolacion si Archie ng kasong estafa at tuluyan na itong itinakwil sa pamilya. Habang nagpapagaling si Mang Pido sa ospital, hindi tumigil ang mundo ni na Archie at Pepper. Dahil sa kasong isinampa ni Doña Consolacion, nawalan si Archie ng access sa kanyang mga bank accounts, sa kanyang penthouse, at maging sa kanyang mga sasakyan. Oh, paano ba yan? Welcome to the club, Archie. Wala ka na ring pera. Biro ni Pepper habang naglalakad sila pabalik sa tondo. Bit-bit ni Archie ang kanyang huling bag ng mga gamit. I have you, Pepper. That's more than enough. Sagot ni Archie. Pagkaman halatang naninibago sa init ng Maynila habang naglalakad sa kalsada. Pero hindi tayo pwedeng maupo lang. Kailangan nating ilantad si Don Emilio bago niya tuluyang maubos ang kumpanya niyo. Seryosong sabi ni Pepper. At dahil dyan, gagamitin natin ang pinakamalakas na armas ko. What?
Your lawyer? Tanong ni Archie. Hindi. Ang Barangay 69 Intelligence Agency. Nakangising sagot ni Pepper. Tinawag ni Pepper si Jojo at ang kanyang buong tropa sa maliit na sala ng kanilang bahay. Naglatag sila ng plano. Si Jojo na isang mahusay na hacker. Racket niyang pag-aayos ng mga computer sa palengke. Ang tumira sa system ni Don Emilio. Archie, nahanap ko ng hidden files ni Don Emilio. Nakatago sa isang dummy account sa pangalan ni Tiffany. Ulat ni Jojo. Naritong mga ebidensya ng pagmamanipula niya sa stocks at mga peking pirma na ginamit niya para mapatalsik ka. We need to present this in front of the board, sabi ni Archie. Pero hindi ako papapasukin ng security sa Ledesma Tower. Doon papasok ang diskarte ko, sabi ni Pepper. Archie, handa ka na bang magsuot ng hindi Armani? Kinabukasan, ang Ledesma Tower ay abala para sa emergency board meeting, kung saan opisyal na iluluklok si Don Emilio bilang bagong CEO. Mahigpit ang security, ngunit may dumating na isang delivery truck ng Ledesma Sardines. Boss, delivery ng mga bagong sample para sa meeting. Sabi ni Pepper na nakasuot ng oversized na uniforme ng factory worker at nakasuot ng face mask. Sa tabi niya si Archie ay nakasuot din ng uniforme, may dalang dambuhalang box. Dahil sa gulo at pagmamadali, nakalusot sila sa service elevator hanggang sa marating ang 40th floor. Sa loob ng boardroom nagtatalumpati si Don Emilio. Ngayong wala nang pabayang si Archibald. Sisiguraduhin kong ang Ledesma Ocean's Bounty ay magiging numero 1 sa buong Asia. Sa pamamagitan ng pagnanakaw at pagsisinungaling? Biglang bumukas ang pinto. Pumasok si Archie, hinubad ang kanyang kap at diretsong tumingin sa kanyang tsuhin. Kasunod niya si Pepper na bitbit ang isang laptop. Archibald, how dare you enter this room? Guards! Sigaw ni Don Emilio. Teka lang, Sir Don. Huwag ka munang magmadali. Singit ni Pepper. Ikinabit niya ang laptop sa main projector ng boardroom. Mga ma'am at sir ng board, bago niyo ibigay ang kumpanya sa matandang ito, baka gusto niyo munang panoorin ang Sardinas Chronicles. Ang lihim ni Emilio. Bumulaga sa screen ng mga recordings, emails at ang bank transfers ni Don Emilio patungo sa kanyang mga personal na account. Kitang-kita rin ang video ni Tiffany na nakikipag-usap sa isang fixer para isabotahe ang charity ball. Napanganga ang mga board members. Si Doña Consolacion na naroon din ay napatayo sa sobrang gulat. Emilio, ikaw ang nagnanakaw sa pamilya natin? Lola, hindi lang kumpanyang ninakaw niya, sabi ni Archie. Ang boses ay puno ng otoridad. Ninakaw niya ang dangal ng pamilya de Mageba para lang mapuna ng bulsa niya. He used my father's name to cover his tracks. Sa gitna ng kaguluhan, pumasok ang mga pulis na tinawagan na pala ni Jojo kanina pa. Don Emilio Monteverde, you are under arrest for corporate fraud, embezzlement, and falsification of public documents. Habang pinoposasan si Don Emilio, sumigaw si Tiffany. Hindi ako kasama rito. Inutusan lang ako. Pero binitbit pa rin siya ng mga pulis dahil sa ebidensya ng sabotahe. Naiwan ang katahimikan sa boardroom. Lumapit si Doña Consolacion kay Archie at Pepper. Ang kanyang muka ay wala ng bahid ng kayabangan. Archibald, Pepper, patawarin niyo ako. Mahinang sabi ng matanda. Bulag ako sa pride at sa maling impormasyon. Pepper, tama ka. Ang sardinas namin ay nasa loob ng lata. Pero ang puso nyo, malaya. Lola, hindi po sapat ang sorry. Sabi ni Archie, I want the Demagiva Seafoods brand to be restored. At gusto ko si Pepper ang maging co-CEO ko. Dahil kung wala ang diskarte niya, baka nasa kulungan na ako ngayon. Tumingin si Pepper kay Archie. Ang kanyang mga mata ay kumikinang sa tuwa. Co-CEO? Archie? Baka gawin kong kulay pink ang lahat ng lata ng sardinas niyo, ha? Kahit maging rainbow pa yan. Basta ikaw ang kasama ko sa bawat boardroom meeting ng buhay ko. Sagot ni Archie. Sabay yakap ng mahigpit kay Pepper sa harap ng lahat. Nagpalakpakan ng mga board members. Ang Rocket Queen ng Tondo ay opisyal nang naging Queen of the Sardines Empire.
Matapos ang malaking eskandalo sa Ledesma Tower, akala ng lahat ay sa isang marangyang katedral sa Forbes Park gaganapin ang kasal. Ang kasal ng taon. Ngunit muling binigla ni Archie at Pepper ang publiko. Ginanap ang kasal sa isang matandang simbahan sa gitna ng tondo, ang simbahan kung saan bininyagan si Pepper, at kung saan dati ay nangangaroling lang siya sa labas. Ang kalsada ay isinara, hindi dahil sa mga reliyista, kundi dahil sa isang dambuhalang boodle fight na inihanda para sa buong barangay. Ang mga bisita, isang kakaibang halo ng mga nakatuksido na bilyonaryo at mga nakabarong na tambay mula sa kanto. Sa loob ng simbahan naglalakad si Pepper sa altar. Wala nang hiram na diamante at mamahaling silk mula sa Paris. Suot niya ang isang gown na gawa ng isang lokal na mananahi sa palengke. Simple, maputi at may disenyong hango sa lambat ng isda bilang pagkilala sa kanilang negosyo. Ngunit ang kanyang ningning ay higit pa sa anumang hiyas. Tay, dahan-dahan lang. Bulog ni Pepper kay Mang Pido na ngayon ay nakatayo na ng tuwid. Suot ang kanyang unang mamahaling barong. Anak, ang ganda mo. Hindi ko akalain na ang racket queen ko ay magiging tunay na reyna. Sabi ng kanyang ama habang may luhang namumuo sa mga mata. Sa dulo ng altar naghihintay si Archie. Hindi niya mapigilang mapangiti nang makita si Pepper. Sa loob ng ilang buwan, nawala ang kanyang pagiging Prince of Sardines na nakakulong sa lata. Ngayon, isa na siyang lalaking malaya at tunay na mapagmahal. Tunay na nagmamahal. Nang magtagpo sila sa altar, kinuha ni Archie ang kamay ni Pepper. Pepper, simula ni Archie nang dumating ang oras ng kanilang vows. Nagsimula tayo sa isang kontrata. Binayaran kita para lokohin ang mundo. Pero sa huli, akong naloko mo. Dahil ninakaw mong puso ko nang hindi ko namamalayan. Salamat sa pagturo sa akin na ang tunay na yaman ay hindi nasa bank account, kundi nasa taong kasama mong kumain ng tuyo sa umaga. I promise no more contracts, only us. Napangiti si Pepper. Pinapahid ang kanyang luha. Archie, akala ko ikaw ang pinakamalaking racket ng buhay ko. Yung tipong tatanggapin ko lang ang pera tapos sebat na. Pero ang kulit mo eh. Pinatunayan mo sa akin na kahit bilyonaryo ka, marunong ka ring lumuhod sa putik para sa akin. Ngayon, hinding-hindi na ako off the clock pagdating sa'yo. Forever na to, boss. I now pronounce you husband and wife. Wika ng pare. Hinalikan ni Archie si Pepper sa gitna ng hiyawan ng mga tao. Paglabas nila ng simbahan, hindi Rolls Royce ang naghihintay sa kanila. Isang kulay pink na tricycle na may karatulang just married ang sinakyan nila. Si Jojo ang driver. At si Bibo, ang aso ay nakasakay sa bubong ng sidecar na may suot na maliit na botay. San tayo, Mrs. Ledesma? Tanong ni Archie habang nakayakap kay Pepper sa loob ng masikip na tricycle. Kahit san, Archie. Basta may kasamang extra rice. Tawang-tawang sagot ni Pepper. Habang umaandar ang tricycle palayo, sinalubong sila ng ulan ng mga petals at hiyawan ng buong tondo. Mula sa malayo nakatingin si Doña Consolacion. Mula sa kanyang sasakyan, dahang-dahang nakikipalakpak. Sa wakas, ang pamilya Ledesma ay hindi na lang basta pangalan sa lata. Sila ay naging bahagi na ng kwento ng mga tao. Ang dating contractual Chuba Chuchu ay naging isang alamat ng pag-ibig na nagpatunay na sa larangan ng puso. Ang pinakamagandang diskarte ay ang magpakatotoo. 3 taon ang lumipas. Ang dating malamig at tahimik naman siya ng mga Ledesma ay hindi na kailanman naging pareho. Wala nang nakabibinging katahimikan. Pinalitan na ito ng tunog ng maliliit na paa na naghahabulan sa malawak na pasilyo at ang malalakas na tawa na abot hanggang labas ng bakod. Sa gitna ng garden nakaupo si Doña Consolacion. Wala nang kanyang laging nakataas na kilay at masungit na muka. Sa halip ay may suot siyang apron na may disenyo ng cartoon fish at abalang-abala sa pagpapakain ng cookies. Archibald Jr., Peperita, huwag kayong tumakbo ng mabilis, baka kayo madapa. Tawag ng Donya, ang boses ay puno ng lambing. Lumabas sina Archie at Pepper mula sa sliding door. Magkahawak kamay. Si Archie ay hindi nang laging nakatuksido na bilyonaryo. Suot niyang isang relaxed na polo shirt.
habang si Pepper ay mukhang blooming na blooming sa kanyang floral dress. Lola, hayaan mo na naman silang kumain ng matatamis bago mag-lunch. Biro ni Archie habang niyayakap ang kanyang lola. Hayaan mo na, Archie. Minsan lang maging bata ang mga apo ko. Sagot ng Donya, sabay karga kay Peperita. Ang kambal na babae na nakuha ang matalas na mata at madaldal na bibig ni Pepper. Samantala si Archibald Jr. naman ay seryosong tinitingnan ng isang lata. Lata ng sardinas. Tila sinusuri ang quality control gaya ng kanyang ama. Ang Dimagiba Ledesma Seafoods ay naging pinakamalaking kumpanya sa bansa. Hindi lang dahil sa galing ni Archie sa numero, kundi dahil sa racket instinct ni Pepper. Nagtayo sila ng mga foundation sa Tondo na nagbibigay ng trabaho at paaralan para sa mga bata roon. Alam mo, Archie, wika ni Pepper habang nakasandal sa balikat ng asawa. Pinapanood ang kanilang kambal na nakikipaglaro kay Bibo, na ngayon ay may sariling air-condition na doghouse sa mansyon. Sino mag-aakala na yung 2 milyong kontrata natin magbubunga ng ganito kayaman at hindi perang tinutukoy ko? I know, sagot ni Archie. Hinalikan ng noo ni Pepper. You were the best investment I ever made. Kahit na muntik na akong atakihin sa puso sa mga hirit mo. Dumating din si Mang Pido at Jojo. Si Mang Pido ay maayos na ang kalusugan at nagsisilbing consultant sa kumpanya, habang si Jojo naman ay head of security at logistics. Oh, kainan na. Nagluto ako ng espesyal na sardines pasta na may twist ng tondo. Sigaw ni Mang Pido. Naupo ang lahat sa mahabang lamesa. Ang Donya, ang bilyonaryo, ang racket queen, ang dating factory owner, at ang mga bata. Walang pader, walang antas, walang kontrata. Isang pamilya lang na pinagbuklod ng tadhana at ng isang lata ng sardinas. Bago kumain, tumayo si Archie at itinaas ang kanyang baso. A toast to the woman who taught me how to live, how to laugh, and how to love without a script. To my wife, Pepper. At toast din sa asawa kong Prince of Sardines na ngayon ay King of my heart na. Dagdag ni Pepper sabay kindat. Nagtawanan ng lahat habang ang kambal ay sabay na sumigaw ng kainan na. Dito nagtatapos ang kwento ni Archie at Pepper. Isang paalala na ang buhay ay parang sardinas. Minsan siksikan, minsan maalat, pero kapag hinaluan mo ng tamang diskarte at tapat na pag-ibig, itong pinakamasarap na putahe sa mundo. Dito na po nagtatapos ang ating kwento. Muli po, maraming salamat. At ingat po palagi ang lahat. God bless everyone.